guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba mga minamahal, sobrang kapal. As in, hindi na kayang buhatin ng masilya itong pagmumuka ni Senator Bato de la Rosa. Imagine nyo after niyang sabihan na napakahinang presidente ni PBBM, after niyang sabihan na ang ating bansa ay leaderless, abay ngayon humihingi siya ng proteksyon sa ating gobyerno dahil duties and responsibility daw po ito ng ating pamahalaan. At kapag hindi daw po siya pinrotektahan, mga minamahal, abay ipapa-impeach niya itong ating presidente. So ngayon, tingnan nyo ipapabasa ko lang sa inyo itong kanyang statement. Actually, napakalaking katangahan nito Bato de la Rosa. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Ang pinoprotektahan ng ating gobyerno ay yung mga law-abiding citizen, yung mga inosente. Hindi yung mga katulad ninyong co-accused. Akusado sa kasong crimes against humanity. Hindi po pwedeng i-shed ng ating government yung mga akusado na katulad ninyo, yung mga suspect. Kasi dinadaan nga kayo sa due process, di ba? Para malaman natin if talagang totally na malinis kayo. Ang pinoprotektahan lang ng gobyerno dito, uulitin ko, ay yung mga Pilipinong inosente, mga Pilipinong walang kamuwang-muwang, mga Pilipinong walang kalaban-laban. Yun yung pinoprotektahan dito, hindi yung mga kagaya ninyo. And I hope sana alam mo yung sinasabi namin. Alright. So ngayon, sabi dito, well, it is the duty of the government to protect its citizen. Duty ng gobyerno yan. At kapag iyan ay pababayaan ng ating gobyerno, particularly ng chief executive, that is impeachable offense. Ay, nagbanta pa. Nagbanta pa itong Huang Yu na to. Imagine nyo ang kapal no, after mong sabihan na leaderless, after mong sabihan na napaka-weak, sobrang hina ng ating gobyerno, may presidente pa ba tayo, sino yung kumukontrol ng ating bansa, bigla mong i-insist yung salitang protection para sa sarili mo. Hindi niya naman direct na sinabi na protektahan siya, pero ito na po yung ibig sabihin nun Kasi the way na sabihin niya na duty ng gobyerno yan. At kapag yan ay pababayaan ng ating gobyerno, particularly ng chief executive, sino ba yung chief executive? That's an impeachable offense. So sa madaling sabi, yung ginawa daw ni PBBM na kapag hindi daw siya maprotektahan, yan yung ini-insist niya kapag siya ay dinampot ng ICC. May warrant of arrest, dinampot siya ng ICC. Actually, mga minamahal, hindi naman siya dadamputin ng ICC kasi wala namang police power yung ICC. Ang dadampot dyan yung Interpol once na may cooperation ng Pilipinas with the Interpol. Pero alam naman ninyo kung ano yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung ready humingi ng tulong ang Interpol sa bansang Pilipinas, abay, tutulungan natin. So maybe doon pa lang nangatog, nangarag, natakot itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya tingnan nyo may banta na Diba? May banta na siya. Kapag hindi yan, kapag pinabayaan niya ng gobyerno na protektahan ng mga katulad niyang citizen daw, particularly dahil siya daw ang chief executive, impeachable offense daw po yun, mga minamahal. Uy, Bato, obstruction of justice naman yung, gusto mo bang makulong yung presidente? Obstruction of justice yan kung gagawin ng Pangulo yan. Na ikaw ay protektahan, ikaw ay suspect. Diba? Talagang primary suspect ka. So kapag ginawa yan ng ating presidente, yung pagtakpan ka, kapag ginawa ng pamahalaan ng gobyerno, nalinisin ka, kahit ikaw ay napakarumi, di ba pag-shed na yan sa kanya obstruction of justice yun. So maybe ang presidente pa ang makakasuhan nun. Kapag ginawa yan ng Pangulo na protektahan ka. Abay gusto atang makasuhan ni Bato de la Rosa itong si PBBM ng obstruction of justice. Kaloka. Di ba? Hinahayaan na lang niya na lapastanganin ang ating soberanya ng ibang entity like Interpol or ICC. Ay, hindi na ICC yung kalaban ni Bato de la Rosa, mga minamahal, pati Interpol. Kinakalaban na nila.
Kung hayaan niya na hindi niya depensa ng kanyang mga kinasakupan, well, alam mo na kung anong kahinatnan yan. That's an impeachable offense. Ay, nanakot pa itong si Bato de la Rosa. Ngayon, ibalik natin yung tanong, mga minamahal. Kasi ang sabi niya, di ba, duty daw ng gobyerno na protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Nung panahon ninyo, habang isinasagawa yung madugong war on drugs, laban kontra illegal na droga, pinrotektahan nyo ba ang Pilipino? Pinrotektahan nyo ba yung almost 30,000 na tao? Or sabihin na lang natin, kasi according to the record ng PNP, 6,000 or 7,000 daw yung namatay. So yung 6 or 7,000 yan, pinotektahan nyo ba? Okay, sabi na lang natin na may mga talagang nanlaban talaga. Pero yung mga inosente na protektahan ba ninyo? Yung mga bata na protektahan ba ninyo? Halos nga suntok sa buwan na nga lang kung mayroon akong makikitang nag-aano dyan, naglalako ng balot tuwing gabi. Bakit? Kasi mga minamahal, ginagawa ba namang suspect ng mga pulis, pinagkakakitaan nila yung mga Pilipinong inosenteng nagtatrabaho, nang dahil sa reward money, tinuruan yung maging kriminal yung mga pulis. Nagigets ninyo, mga minamahal? Mga naglalako ng selekta, may nakikita pa ba kayo? Suntok sa buwan na lang yan. Once in a blue moon na lang kayo makakita ng mga taong naglalako ng balot tuwing gabi, tao na nagtataho, madaling araw. Di ba? Kasi mostly, alas 6 na sila, may sinag na ng araw sila naglalako eh. Bibihira na lang. Bakit bibihira? Kasi, yung mga taong nagtatrabaho ng maayos, di ba, inaakusahan ninyo. Hindi nyo man lang naprotektahan. So ngayon, ibabalik ko sa iyo yung tanong. Pinotektahan nyo ba yung mga Pilipino nung panahon ninyo? Di ba? Ang lakas mong magsabi na trabaho ng gobyerno na protektahan yung kanyang mga nasasakupan. In the first place, kayo nung panahon ninyo, pinotektahan nyo ba yung mga nasasakupan ninyo? Hinayaan nyo nga lang dyan na taniman ng droga. Hinayaan nyo nga lang dyan na lagyan ng mga fabricated stories na yan, di ba? Hinayaan nyo lang eh. Nasaan yung pagpaprotekta doon? Pag sa inyo ginawa, ayaw ninyo. Pero pag kayong gumagawa sa iba, okay lang. Asan yung hustisya doon? Diba? At uulitin ko, mga minamahal, hindi responsibilidad ng gobyerno ang pagprotekta sa mga suspect, sa mga co-accused. Dito nga po sa salang crimes against humanity. Hindi po, pagsished yun mga minamahal ng kanilang kasalanan na pwede pong maging kaso din sa ating presidente ng obstruction of justice. Hindi mo ba nakukuha yun, Bato de la Rosa? Protect the abiding citizen. Yes, totoo yun. Pero hindi pwedeng protektahan ng gobyerno ang mga kriminal, mga suspect, diba, na katulad ninyo. Hindi na yung duties and responsibilities ng gobyerno. I hope sana na nagigets ni Bato de la Rosa kung ano ibig nating sabihin. Now, basahin natin tong isang comment. Sabi dito, failing to protect citizens from the ICC or Interpol does not fall under any of these categories. The ICC's action arises from alleged violation of international law, and Interpol is simply a mechanism for international police cooperation, not a prosecutorial or sovereignty violating entity. A failure to shield individual from these bodies may not be interpreted as impeachable offense. Nagigets? Debunk na naman itong si Bato de la Rosa. Dapat ito yung ini-educate ng tama eh. Grabe yung hypocrisy niya. Sa totoo lang, mga minamahal, grabe to the highest level. Yung kawalang hiyaan, yung pagiging hypocrite, 'di ba? Personal interest lang. Makikita ninyo sa lumalabas sa kanyang bibig for personal interest lang yung gusto niyang mangyari. Huwag mo nang idama yung Pilipino, huwag mo nang idama yung presidente sa binabalak mo, senator. 'Di ba? Kung wala ka namang kasalanan, ba't ka matatakot?
hayaan natin na manaig yung rule of law at due process. Kasi yan yung pinagkait ninyo ng panahon ninyo. 'Di ba sa mamamayan at ordinaryong Pilipino. Yan yung ipinagkait nyo. Ang iinosente ng mga tao, tas ano yung ginawa ninyo, kinukupal lang ninyo. Tama ba yon? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. It's me again. Pahingi lang po ako ng like. I-like nyo po itong ating video. Tapos mag-comment po kayo. Mahalaga po yung comment ninyo mga minamahal. Tapos wag na wag po ninyong kalilimutan. I-click yung subscribe. I-click nyo yung subscribe para dumami pa po yung ating mga kaminamahal dito sa ating channel at yung notification bell. Oo, yes. Mahalaga yung notification bell para nagiging updated kayo sa mga video na ipinapalabas natin, sa mga live na paparating. 'Di ba? Para nagiging updated kayo kung nasaan naman yung issue ng na tinutuligsan natin para din naman ito sa ating bayan. Alright? So, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.